Sa hapit na pasigawon. Kining bahina hatod kaninyo sa Champion. Puro powerful maglinis. Tapat po sa inyo. Sino makapagsasabi kung ano ang tama sa'yo? Sabi ng iba, dapat ito. Walang makapagsasabi kung hindi ikaw dahil ikaw ang titimbang kung ano ang puro. Yon ang tunay na magpapasaya sa'yo. Ang Champion, tapat po sa inyo. Nagsigig ulan, daghang stagnant water. Suddenly, lukop ng sakit. Suddenly, outbreak. Igo pa ba ang iyang proteksyon? Pagsilin adlaw-adlaw. Most prescribed by doctors, batok sa grabing suddenly. Silin, protektodo, bisag unsang panahon. Sa kadaghanan sa mga balay na akong nabisita dinhi sa Davao, daghanan ga magic sa ilang mga kusina. Tinuod yun na, adlaw-adlaw kaming ga-magic dinhi. Para na po maayo gini magpalami. Pero kung sa atong lauoy, Basin mong gud malay iyang lasa. sa Magi Magic sarap pa. Kay paggawas ni ini ang kalami sa lauoy sulay ragod. It's still my lauoy. Pero para na ako karon, mas nilami pa ni. Palami nga palamin lauuin mo ah. Kaya next time maglauoy ta, himuna natong Magic Lauoy. Ang tag-ulan, tag-dengue din. Kaya linisin ang paligid at iwasan magkaroon ng stagnant water kung saan pwedeng mag-breed ang lamok. Para iwas sakit, iwas dengue. Paalaala mula sa Biogesic for Kids with micronized technology para diretso sa lagnat, diretso galing. Tulo ka mga minor de edad nga nasakpang nangawat og durian gisilutan, gipaluhod at tubangan sa mga barangay konsehal sa barangay 9-A Davao City samtang gipabitbit og durian. Exclusive nagapatrol Diana Huaban. Gipaluhod samtang nagbitbit og durian sulod sa barangay hall sa barangay 9-A Davao City ang tulo ka mga minor nga naaktuhang nangawat og durian sa nagpark nga elf truck sa Torres Street, Davao City alauna sa kadlawon. Bisan pirti ng hilak sa usa ka minor tungod sa kabugat sa durian ug kahait sa mga tunok niini. Wala gihapon pasayloa sa mga barangay official. Kompra ng formalis ko ba? Ha? Amilak man ka. Sakit mga durian. Anak man tong ano sa tumoy nga ana siya na mutag durian ay na jud makuha durian ani. Unun. Matud ni Kagawad Tata Lyubit, mas maayo pang silutan na lang. Sanglit dili mapriso ang mga minor. Naktuhan gani sila dito sa sulod, durianan diya sa Torres. Kay mga latagaw ra mo gihapon ni. Gawas sa mga durian, na-recover usap ang kinawat nga electrical wire ug cutter flyer. Human gisilutan, giintrigo dayon sa Quick Response on Children's Concerned ang mga minor. Diana Huaban, Patrol ng Pilipino. Gikahadlukan sa Bukana, Barangay 76-A sa Davao City ang mga tigpanglatigo sa mga latagaw o bugoy. Usa ka amahan ang mireklamo kay giapil sa gibunalan ang iyang matinumanon nga anak nga iya rang gisugo pagpalit og pan. Nagapatrol Francis Magbanwa. Miulat ang samad ug nagkalabag pa sa parte sa lawas ang 15 anyos nga si Alias Tuping. Human bunali og uway sa mga lalaking nakamotor diya sa Purok 5, Bukana, Barangay 76A, Davao City, pasado alas 10 sa gabi na itong September 5. Sumala ni Tuping, igo ra siyang gisugo sa amahan nga mopalit og pan. Wala akong tindahan do kay nako gipalit. Ngano ko naabot na matog katong mga bura-bura nga motor niya. Og gantong mga nagsunod nga motor. No to buna lang sa nagritso, wala na istorya. Dili lang si Tuping ang nakatilaw sa mga tigpanglatigo sa Bukana. Pagkakaadlawon, ito pa ka mga batanong lalaki ang nagpatambal sa Southern Philippines Medical Center kay gipamunalan sa mga nakamotor sa Bukana nga mo'y gikahadlukan sa mga batanon sa Bukana. Wala gis lagi undangan tud nga wala kanang nawala na nakuha ng bunal ba na bali. Kabla ka ng jacket, tap-tap sila ba walang matala siguro makita. Dapat imbestigahan na ang mga tatay nganong ilang gitugtan ilang mga anak nga maglaroy-laroy, mangawat, magrambol, binuang sa gabi. When they are supposed to be in the house already. Pero sa kaso ni Tuping, nangayog investigasyon gikan sa Commission on Human Rights sa iyang amahan nga si Romeo. Kay matud niya, gipasipadan ang buutan niyang anak nga mituman ra sa sugo. Siyempre, gibati na akong kasakit. Klaro lang nila ang pagbunal. Wala pa'y matumbok kinsa ang tigpanglatigo sa Bukana. Francis Magbanwa, Patrol ng Pilipino.
Gisugdan na og panday ang pinakataas nga Christmas tree sa Davao City diha sa Victoria Plaza Compound. Nagapatrol si Diana Waban. Oktubre pa lang, pero pinaspasay na ang pagtukod sa giilang giant Christmas tree dinhi sa syudad. Gitaura na usab og mga Christmas lights ang ubang portion sa giant Christmas tree. Matod sa trabahante nga si Nestor Villa, 3,600 sets sa Christmas lights nga naay 140 ka mga bulbs. Lain-lain usab ang sequence niini sa siga. Busa nindot kining tan-awon kung makumpleto na og suga ang 50 feet nga gihabugon. Since pag starting since 1994, dire nagyug ko. Hasta karon. Excited na sab ang mga Dabawenyo nga makitang musiga matagabi ang giant Christmas tree kay nagtimaan kini sa Pasko sa syudad. Inigaagi nimo ba madala gyud ang imong ulo mulingi gyud ka kay tungod sa nagkadaiyang kolor sa suga. Sa palibot sa mall, butangan usab og mga suga ang mga punuan sa talisay ug mga yelo ug pula nga suga aron dungag atraksyon. Maayo man every year nagabutang ulit Christmas tree din na, pero mas gwapo na kung naisiga karon kaya makita na tong kung sa siga na kaya katong naging tuig gwapo man tong naging tuig. Sa sunod bulan papasigaw ng giant Christmas tree sa Victoria Plaza. Diana Waban, Patrol ng Pilipino. Sa atong pulso, pinagi sa atong Facebook. Ang pangutana, naapabay pag-asa nga maundang ang korupsyon sa konseho sa Davao City. Ang mitubag nga wala na'y pag-asa. 109 mga kapamilya. Pero ang miingon nga naapay pag-asa, 215 katao. Daghan gihapon ang positibo sa ilahang panglantaw, Mel. Nagtuo gihapon nga ang korupsyon diha sa konseho napay pag-asa nga mawagtang. Mawala. Kapamilya, mao kadto ang kinatibukan sa TV Patrol Southern Mindanao karong adlawng Huwebes, Oktubre 6, 2011. Nga 80 kaadlaw na lang, una ang Pasko. Tungod kay bisan asa ang balita, tuwa kami. Ug among ihatod kaninyo bisan asa sa kalibutan. Mayong hapon.